Hello, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga kapaders ko, kamiga. Siyempre, of course, akong mga best friends sa worldwide po, mga foreign followers ko po. Thank you to all my dear. God bless everyone. Take care to all of you there. Okay? So, regarding today, good morning. I have a bagong pasabog regarding to what they call the interview ni Jessica Soho po kay Congressman o Congressman ng Nabutas po. So, dito po niyang magawa ng mga balita regarding po sa pag-interview ni Jessica Soho. So, siya po, si Congressman Chanco po, ay siya po ang yung nagpalabas ng mga laman ng USB regarding po sa mga project na insertion, paglobo po, ano ginawa na ganun po. So, thank you so much to all of you there. So, yung hindi pa nakakaalam regarding po sa budget ng flood control ng Pilipinas, dati is 1 billion more or less po per day po. Ganyan po karami ang Pilipinas ng pera. They are making money regarding po sa flood control corruption po. So, pakinggan natin si Jessica Soho po. Interview ni Congressman Chanco. Ito po. May mga ganyan na kahina-hinala. Because mahirap tumutol eh. Pag tumutol ka, pinutol yung pondo, anong haharap mo sa mga constituents? But In you're... fact, alam mo, in the 9 years that I've been congressman, from 2010 to 2019, never yata akong tumapak sa opisina ng speaker. Nakatapak lang ako sa opisina ng speaker 2022 nung si Speaker Martin ang naging speaker. So, maybe 40 years na kami magkaibigan ni Martin. Ano status nyo ngayon? Hindi na kami nag-uusap. And to those who will say, kasi hindi siya nanalong speaker kaya sinisiraan niya si Martin Romualdez. Ano masasagot mo? Okay, I'll be very honest. Okay? I'll be very honest. Put me on record. The fact na hindi nila nilagay sa archives, ibig sabihin ayaw nilang may kopya. My God. Tama mo, nakakapagod, di ba? Oo. Nakakamismayan. Why? Huh? Why are we here? Why are we even here? This is live stream. Kasi hindi kata yung buong gobyerno. Need mo ba ng backup? In case of emergencies, sagot ka ni One Hand. Hindi gaya ng ibang loan app. Kay One Hand, mataas. Congressman Chanco, maraming salamat po sa interview na ito. Thank you. Nasa politika na po kayo, 1998 pa. Tama po. Paano ho nangyari na dadating tayo sa puntong ito na maraming kailangan ipaliwanag tungkol sa budget ng ating gobyerno? At a time na humihirap ang buhay, and at a time na with all the historical events in the past, dapat nakaka-move forward na po itong ating bansa. So why are we still here? Okay, bago ko sagutin yan, Jessica, for the record, I have to state it for the record, hindi po ito ang unang beses na question ko ang budget. Opo. For the record, pwede na checkin sa archives ng Kongreso, 2012 budget, 2014 budget, at 2015 budget. Question ko na yan. Okay? Tapos noon, admittedly, surrender na ako. Wala na akong magagawa dito dahil ma-outvote lang ako. Napagod din ko yan. Kayo? Hindi lang napagod. Alam kong walang mangyayari. Kasi pag bubutuhan di ba lahat naman pinagbubutuhan sa Congress eh. So matatalo lang ako sa butuhan. So wala na. Bakit pa ako magki-question? Para for the record na question ko na wala naman mangyayari din. So tahimik lang tayo kahit congressman ako hanggang 2019. Okay? Ngayon, nabuhayan lang ako ng loob at nagkaroon lang ako ng pag-asa pagkatapos ng SONA ng Pangulo na sinabi niya na dapat magkaroon ng budget reform. Nitong 2025 Yeah, na po ito. 2025 SONA, nagkaroon ako ng pag-asa dahil siya mismo ang nagsabi. So kung may initiative o kung nanguna ang Pangulo na sabihan yung Congress na may pag-asa, kung nauna ang Pangulo na sabihan yung Congress na dapat baguhin yung budget, may pag-asa. So
So doon ako nagkaroon ng pag-asang baguhin. Number 1 yan. Number 2, bakit ba yung 2025? Sabi ng iba, bakit yung 2025 ang lagi mong binabalikan? Kasi di ba lahat ng tao, ang description nila doon, pinakabulok, pinakapangit, kung ano-ano pang Criminal budget daw. Mhm. criminal budget. Eh, alin yung uunahin natin? Alam naman, tumalon tayo dun sa ibang budget. Eh, ito yung sinabing pinakapangit na budget. So, ito yung binubusisi ko para hindi na maulit sa 2026 budget. Opo. Paano po nangyari na nagkaroon ng insertions, ghost projects? Can you give us an idea po? Okay, magsimula tayo doon sa insertions. No? Kasi 2 beses nagkakaroon ng insertions. Okay? Isa, doon sa small committee, Congress, House of Representatives pa lang yan, at pangalawa, doon sa BICAM. Okay. Okay? Ano ba yung tinatawag na insertions? Ang tinatawag na insertions, ito po yung mga amyenda. Okay? So, liwanagin natin, Jessica, hindi ko sinasabing lahat ng amyenda ay masama. Di ba? Pag gumagawa ng batas, nagdidebate, may makikitang dapat amyendahan doon sa batas. Opo. Okay? So, hindi ko rin alam bakit pag ibang batas ang tawag amendments, pagdating sa budget, ang tawag insertion. Ang iniisip ko lang, baka kasi sikretong Siningit. siningit, di ba? Kasi yung insertion is a form of amendment. Opo. Ngayon, doon sa mga amendments, dapat transparent, di ba? Opo. Kasi hindi ka makakapagdagdag sa isang departamento kung hindi ka muna magbabawas sa isang departamento. So, dapat transparent para sabihin bakit mo binawas dito Opo. at ipaliwanag bakit mo naman inilipat dito sa isang departamento. So is it correct to assume, Congressman Chanco, na dito po sa process na ito, meron talagang singit, meron talagang hindi tamang nangyayari? Meron kasi hindi siya transparent, di ba? Sinasabi ko, minsan talaga makikita na mas magandang gastusin yung pera ng tao dito sa bagay na to, di ba? Dapat lang doon, transparent, ipakita, di ba? Kahapon, nagsimula yung TRICOM, yung tinatawag ng Infracom, na supposed to be mag-imbestiga doon sa anomalya sa mga flood control at iba pang proyekto. Ako, tutol ako na Kongreso ang mag-imbestiga. Opo. Kasi papaano namin iimbestigahan ang sarili namin? Okay. Paano namin iimbestigahan yung sarili namin? Number 1, ang sinasabi naman ng iba, we have to exercise our oversight function. Katungkulan daw namin yun. Ang sagot ko naman doon, pero mas mataas naman yung delikadesa. Kahit namin dapat gawin yung oversight function, out of delikadesa, dapat kami na ang magsabi na hindi magandang tingnan kung kami ang mag-imbestiga sa sarili namin. Okay? So may nagmosyon, sabi ng isang kongresista, sabi ni Congressman Erice, ganito, tinanong po na pala ni Congressman Erice si Secretary Manuel Bonoan, dating Secretary Manuel Bonoan, yung mga nadagdag na budget sa inyong departamento, alam niyo ba? Yan po ating balita regarding sa Breaking Balita Pilipinas po. Sa interview ni Jessica Soho kay Congressman TV Chanco po na nabutas. So again, thank you sa lahat sa walang sawang suporta sa aking Breaking Balita Pilipinas balita. Sana magustuhan niyo. Don't forget to like, to share po o mag-subscribe kayo sa gawa kong vlog na ito. At least yung hindi pa nakapapanood o narinig sa balita regarding sa vlog na ito ay makita nila ang nangyari po sa ating bayan ng Pilipinas po. Napakaraming pera sa hindi pa nakaalam. 1 billion po a day ang budget po. 1 billion pesos po. More or less a day po ang budget ng flood control po. Ganyan po ang nangyari sa paano gumawa ng corruption. So, again, thank you sa lahat. Bye-bye po. God bless everyone. Again, thank you po.